At dito tayo sa bagong makakatuwang ni Japet na bigman ngayong mulit magtutuos ang Ginebra at TNT sa finals. Kung mapapansin nyo sa kakatapos lang ng semifinals, nakita naman kung paano nag-complement yung laro nila Jamie Malonzo at Troy Rosario kasama si Japet Aguilar. Last finals kasi, Japet lang talaga yung inaasahan sa ilalim. Kaya naman pag inilalabas si Japet, napipilitan mag-center itong si Brownlee. Pero ngayon, nandyan na itong sila Troy Rosario at Jamie Malonzo na kung sa ay kita din na maganda ang tandem nila, lalo na yung ginagawang adjustment ni Troy pag siya yung nasa center position. Nandyan siya at laging nakaalalay kay Jamie, lalo na kapag gusto nitong sumalaksak na kung sa ay nabibigyan dito or nabibigyan nito ng magandang pick. Veterano na rin kasi si Troy. At ito namang si Jamie Malonzo, yung adjustment niya nga din, mas naging shooter siya ngayon. Kaya naman, hindi sila nagkakahilahan ng laro or nagkakasapawan pagsabay sila ni Troy sa loob. So, ang maganda nga ngayon, nadagdagan talaga yung inside presence din ng Ginebra dahil din kay Troy, plus yung rebound at yung depensa. At about dito kay Arvin Tolentino, may lumabas ng report na ating nabasa na kung saan nagbigay pa nata ito na magiging aggressive pa rin kung sakaling i-trade ito ng Northport. So yan, sinisigurado raw po ng nasabing manlalaro na i-maintain niya yung kanyang pagiging agresibo sa laro kung matrade man siya before the Philippine Cup next month. So alam naman natin na walang kasiguraduhan ang isang player sa kanyang team kung ite-trade ka ba o mananatili ka sa team. Marami nang nangyaring ganun. Siguro iniisip lang din ni Arvin yung mga ganong sitwasyon, kaya niya rin nasabi yung ilang pahayag na abot dito na kung saan maaari din itong kahantungan. At may nabasa pa nga tayo ay nga kay Arvin sa isang naging pahayag na to sa Duar Abante Radio's Sports Now program, credit po. I don't know if I get traded or something, wala naman akong magagawa I am not really sure. Depende na yan sa management. Whatever happens, I'll be parang open, ready, and just being professional. If I get traded again to any teams naman, I will still be giving my 100% sa kahit anuman o kung saan man ako mapunta. So yun ang maganda kay Arvin Tolentino, yung wala talaga siyang pinipili, yung kahit saan man siyang dalhin. Team ng tadhana, talaga namang all out pa rin na 100% pa rin ang kanyang gagawin. So si Arvin Tolentino nga sa mga hindi nakakaalam, this conference he averaged 20.28 points per game, 7.28 rebounds per game, and 3.89 assists per game. So may taas nga po ito na 6'5", may edad na 29-year-old. Kaya naman, swerte talagang team ang makakakuha rito kung ito may matrade or magstay dito sa team. Wala pa rin talagang pagbabago ang samahan ni Arvin Tolentino and Justin Brownlee mula noon hanggang ngayon. Bagamat nasa magkaiba na silang team, pero pagdating off the court, sila ito rin ay magkapatid pa rin. Hindi lang kay JB, maging dito sa ibang Ginebra players at coaching staff. Sa mga hindi nakakaalam after napalaglag ng Ginebra ang Northport sa Game 5 ng semifinals after ng laro, respeto pa din ang binigay ni Arvin Tolentino sa dati niyang teammate na si Justin Brownlee, na kung sa ay binati ni Arvin ito at na-appreciate naman ito ni Brownlee. So dyan mo makikita yung magandang samahan pa rin nila kahit na magkalaban man sila sa court. Speaking of Ken Holmquist, ang 6'8" big man dating na-draft sa PBA para sa team ng Ginebra na kung sa ay isa sa big man na tinawag ding journeyman dahil sa iba't ibang liga at team na rin ang kanyang mga napaglaruan. Etong big man na ito minsan na rin nakita na naglaro sa isang 3x3 basketball. Minsan na rin nakasama sa ensayo ng TNT Tropang Liga na kung saan siya'y pinakilala pa. Hindi nga natin alam kung bakit ito'y nawala na rin dito. So bukod dyan, nakapaglaro rin ito para sa team ng Zamboanga Valientes. At nito lang napabalita itong nag-e-ensayo para mag-try out at makakuha ng spot para sa Converge na kung saan ay batay sa naging update ng Purple Rush credit po. Rush update, former Ginebra big Ken Holmquist was spotted at Gatorade Hope Center for day 2 of tryouts with a fiber exercise. The 6'7" big from FEU was also in attendance yesterday alongside Jackson Corpus.
whom we featured in our previous update. So hindi lang pala si Holmquist ang naspatan na nagta-try out para sa Converge, maging ito palang former Magnolia Hotshots na itong si Jackson Corpus. Pero syempre dito tayo muna sa patungkol kay Ken Holmquist. Itong big man naman na ito may pagmamalaki din naman dahil naging part din ito noon ng Pilipinas Men's Basketball National Team. Bukod doon, ito ay nakapag-MVP na din noon sa National Collegiate taong 2015 na kung saan ito ay nagtala sa laro ngayon ng 17 points and 11 rebounds. So double-double. So bukod doon, ito din yung player na minsan nabanggit na rin ni Coach Tim na small version ni Nikola Jokic. So sa ngayon, abangan na lang natin kung makakakuha ba ito ng spot ito sa Converge soon. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.